Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang nag-iisa napakagandang diwata na New Zealand na si Jingjing. Ayan bakla, diba mga bakla, continuous na ulit ang aking pagbablog. Ayan. At syempre, bago natin simulan ng video ito, shout out muna doon sa kapitbahay namin na napakadami talaga mga roses. Ayan. As in talaga nagpaalam ako sa kanya na sabi ko, pwede ba makakuha ng mga fresh na roses? So, pumayag naman siya. Talaga naggupit ako ng marami kaya ayan. Meron ako mga fresh roses at ibang variety siya. Ang ganda-ganda. Ayan, di ba? May pasakali na naman. At syempre, mga bakla, for today's video, kasi talaga naloka ako sa mga comments. Paano ba ako napunta dito? Paano ba ako nakapag-apply? At syempre, ito na nga mga bakla. Isa-isahin natin yan kung paano nga ba nag-start o nagsimula ang aking New Zealand journey. At syempre mga bakla, hindi mawawala ang aking intro. Kaya ito na! At syempre mga bakla, ito na nga. So, share ko lang, no? Kwento ko na din. So, noong nag-start ako na mag-abroad sa Saudi Arabia, last 2013 ako nag-start mag-abroad sa Saudi Arabia, which is, ang trabaho ko doon is hospital cleaner. So, yun mga bakla, no? 2013, nag-start ako sa Saudi and then nag-decide ako na mag-apply to Canada. So, hindi rin ako pinalad. As in talagang ang dami kong nagastos noon. Sobrang laking pera. Hindi siya biro. As in talagang nag-apply kami. Kumuha kami ng consultant or agency from Dubai. As in talagang gumastos talaga kami doon ng halos 7,000 reals ata o more than 7,000 reals. As in talagang gumastos o 5,000 reals. Hindi ko na siya matandaan pero malaking pera pa rin siya. As in talagang sumugal kami ng mga kaibigan ko na makapag-apply papunta sa Canada pero 1 year pa rin as in talaga wala nangyari. And then ano yun, 2021, doon kami nag-apply papunta Canada pero as in talagang hindi talaga siya pinalad. And then, nung wala pa rin nangyayari, so nag-try ako na mag-apply pa Poland. So ito na nga mga bakla, no, gumastos na naman ako, as in talaga sumugal na naman ako. Halos parang 4,000 o 3,000 reals ata yung nagastos ko doon pag apply pa Poland. Siyempre, naloka din ako noon kasi as in talaga sinasabi nila na mag-aantay pa ako ng parang 1 year ata yun, 1 year o 6 months, hindi ko na siya matandaan. And then, ito na nga mga bakla, no, as in talagang maluloka ka. As in talagang kaya ako nag-decide na makapag-apply o makapag-cross country papunta ng iba't ibang bansa, no? Kagaya ng Canada, Poland, kasi as in talaga ang hirap na sa Saudi. Alam yan ng mga housekeeper sa Saudi na as in talaga napakahirap ng trabaho sa Saudi. As in talagang maloloka ako, kulang na lang talaga as in, paano ko ba i-explain? As in talaga ang hirap. As in talagang nakakaloka yung supervisor, yung mga manager, as in talagang hindi na-carry ng beauty ko. Kaya nakapag-decide rin ako na makapag-cross country. At ito na nga mga bakla. So during that time na nandun pa ako sa Saudi Arabia, no, nag-apply ako ng ano bang tawag doon, sa job bank, sa Indeed. So as in talagang
halos araw-araw ako nagpapasa din ng mga CV at cover letter. Nanonood din ako sa YouTube at saka nag-search din ako sa Google kung ano yung format ng CV at saka ng cover letter ng Canada. As in talagang nakaka-stress. So yun na nga, naisip ko, sabi ko, matry nga itong sick job. So nung nagtry ako dun sa sick job, October, I think August ako nung nag-apply, August 2022, nung ako nag-start na mag-submit ng mga CV at cover letter sa mga hotel dito bilang apply ko kasi is room attendant or housekeeping. So during that time, ang lumalabas talaga sa akin is Australia, tapos may Canada, tapos nag-apply din ako ng Australia. So ang sinasabi nila doon yung kailangan meron kang i-proof na police check. So during that time, as in talaga wala akong may proof dahil wala akong NBI. As in talaga wala akong NBI. And then, siguro mga 1 week na ako nag-a-apply ng August, nakita ko New Zealand. So doon sa sick job NZ, yung NZ kasi tawag nila yung NZ. So doon sa New Zealand NZ, doon ako nag-try na magpasa. As in talagang August to October ata noon na nag-a-apply ako. As in 3 months talaga ako nagpasa. Everyday yung pinapasa ko is 30 na CV at cover letter. Kasagsagan yun noon na marami talaga nakapost doon na pwede mo siyang applyan. Siyempre inom muna ako ng kape, no? So yan. August to October talaga, doon talaga ako nagtiyaga na magpasa ng mga CV at cover letter. So kung mapapansin nyo, no, as in talagang sa format ng CV at saka cover letter, as in talagang wala naman akong sinunod na format ng CV at cover letter dito sa New Zealand. As in talaga gumawa lang talaga ako ng CV, pinaganda ko lang talaga siya. And then, ay nilagay ko lang doon na graduate ako ng college. And then, meron akong experience na ganito. So, yun lang inilagay ko. Tapos, objectives. So, ano yung mga qualification ko as a housekeeping. During that time, no, nag-a-apply talaga ako na sinasabi nila na kailangan meron na daw ako na right of works. So doon medyo nahihirapan na din ako noon kasi wala naman akong right of works para makapagtrabaho ng New Zealand. So nilalagay ko doon is required sponsorship. And then, ito na nga mga bakla, one day, may na-receive ako siguro morning yon ng Saudi Arabia. Time, morning siya. So naka-receive ako ng email from employer kung willing daw ba ako magpa-interview. So during that time, pagkakaalala ko, no, mga bakla, hindi ko na maalala yung exact date kung kailan ako na-interview. So napakatagal na noon. During that time, binigyan niya sa aking oras is morning dito sa New Zealand. At syempre may conflict, no, meron pagkakaiba do sa oras dito sa New Zealand sa oras ng Saudi Arabia. So 11 PM ang oras ng interview ko ng aking HR, yung HR. And then sinabi niya na kung pwede, medyo ahead pa 30 minutes. Sabi ko, sige, okay lang. Kasi busy daw yung mag-interview sa akin. So, 11:30 para mag-12 na ng madaling araw doon sa Saudi Arabia. And then sabi ko, sige, okay lang, pagtsatsagaan ko na. Tapos kinabukasan may pasok pa ako noon. And then, natutuwa naman ako during the time, no, kahit halatang puyat na, no, na-interview pa rin naman ako na tinatanong niya yung qualification as a housekeeping, tapos yung mga, kung mapapansin nyo, no, sa akin channel, makikita nyo yung mga interview sheets o yung interview kung paano kami na-interview. So, may content ako kung paano kami na-interview together with my
Manang Angie. Siyempre, nandyan pa rin si Manang Angie. So, scroll nyo lang yung channel ko. Doon nyo makikita yung interview ko noong nag-apply pa ako dito sa New Zealand. And then, nung nakapasa ko doon sa interview, sabi niya bigyan ko daw sila ng 2 references. So, binigay ko yung HR at saka yung kaibigan ko na head nurse na nasa Saudi Arabia noon. And then during that time, mga bakla, nakakatuwa noon, din nakapag-feedback na, hindi pala, naalala ko na, yung HR at saka yung secretary namin ng housekeeping ay binigay ko 2 references. Ayan, biglang nasagi sa isip ko, no. So yun, during that time, nung napasa na nila yon, tapos ayun, binigyan na nila ako ng link para makapag-apply ng visa dito sa New Zealand Immigration. And then, sa pagkakaalala ko, November siya na-approve. And then, nung November siya na-approve, kasi talaga ang bilis-bilis ng pagkaka-approve ng aking visa. During that time, nag-isip ako paano kung hindi siya na-approve, saan ako pupunta. So yun, nakakaloka mga bakla, no? As in talaga nung pagkaka-approve ng visa ako, agad-agad, December 2, 2022, lumarga na ako papunta dito sa New Zealand. And then, December 3, yun, dumating ako dito sa New Zealand. Kaya, napaka-bless, ang saya-saya magtrabaho dito sa New Zealand. Kaya, sa panahon ngayon, no, this time mga bakla, hindi ko sure kasi wala pa kasing masyadong hiring dito dahil nagdadatingan kasi yung mga holiday visa. So, syempre may mga hawak sila na right of works like holiday visa. So, priority nila is yung mga holiday visa. So, yun ngayon, meron akong content dati na kung gusto nyo na mag-apply as a holiday working visa, so dapat nag-apply na kayo dati. So yan mga bakla, saan nga ba ako nag-apply? So yan ha, seek job NC, kasi ang dami-dami talaga comment na paano ako nakapunta dito, meron ba akong agency, so yan. From Saudi Arabia to New Zealand. Ayan. Cross country po ako. So, ayan. So, ayan mga bakla. Natapos na naman ang video ito. At syempre, thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe. And hit the bell, hit na naman ako, and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, ito ang napakaganda, ang nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jing Jing, na lagi ko po sinasabi na MYMP, make your mama proud. Ayan, thank you for watching and I love you all. Bye!